Tignan ninyo, hindi makapag-pinpoint. Very effective 'yan. Very effective 'yan yung style na ginagamit ko. I-try nyo na gamitin sa mga nasasabi na Katoliko ang tinutukoy. Ang sabi kasi sa unang Timoteo 4:1-3, may tumalikod. At gawa tayo ng mga analysis dito, ha. Halimbawa, kuha tayo ng magagamit na mga bagay na ating magagamit sa pagbigay ng ilustrasyon. Halimbawa, ganito. Tingnan ninyo, ha. Ito. Tapulan na lang natin ito. Ito yung pananampalataya. Yan. Tapos, sa huling araw, may hihiwalay. Yan. Ito yung hihiwalay. Hihiwalay sa pananampalataya. So, hiwalay na sila. Yan. Tapos, itong hiwalay, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Ipinagbabawal nila. Walang sinabi na sila ang pinagbabawalan, kundi sila mismo ang nagbabawal. Palagay natin, ano ito? Sabi nila, Katoliko. Katoliko ba nagbabawal sa pag-aasawa? Ang sagot ay hindi. Sapagkat ako mismo may asawa. Si Brother Edgar mismo may asawa. Brother Wendell Talibong may asawa. Brother Tata Rosal may asawa. Kenneth Bustamante may asawa. Mr. Curious Catholic may asawa. Brother Romer Gutuwal may asawa. Sino pa? Sa punto por punto, Brother Romel Palma may asawa. Brother Junri may asawa. Ate Edna may asawa. So, hindi Katoliko yan. Kasi yung tumalikos pa ng palataya, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Maniniwala kayong Katoliko yan? Kung Katoliko ba yan, tapos walang kasal sa amin. Ang daming kinasal nung nakaraang buwan eh. Pagpapalapit ng piyesta, ay nako, ang dami kakasal, mas wedding talaga yan. So, hindi siya tutugma sa Katoliko. Pero pinipilit nila yung mga pare, yung mga bishop, sige, pagbigyan natin ulit. Darating ang panahon na ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya. Tatalikod. So, itong tumalikod na ito, mga pari ba ito? Mga pari ba? Kung mga pari ito, kasi nagbabawal sa pag-aasawa, ay hindi kasama ang may asawa. Ba't niya dami yung mga may asawa? Ang pari ba nagbabawal sa pag-aasawa? Hindi. Bakit? Ang pari mismo ang nag-uudyok sa mga nagli-live-in, magpakasal na kayo. Ang tagal nyo nang nagli-live-in dyan. Malaki ng mga anak nyo. Kailan kayo magdidesisyon? Magpakasal na kayo. Tapos sabihin, natuturo ang pari na bawal ang pag-aasawa. Mali talaga eh. Mali talaga. Binabaluktot ni Pastor Lek eh. Ang sinabi, yung tatalikod, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Walang sinabi na yung tatalikod ang pinagbabawalan sa pag-aasawa. Ngayon, sige, granting. Granting without admitting. Balik ta rin natin. Pinagbabawalan sila. Sa dating sa huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Pinagbabawalan sila sa pag-aasawa. Ito, pinagbabawalan sa pag-aasawa. Ang tanong, sila na pinagbabawalan sa pag-aasawa, Katoliko ba yan? Ay hindi pa rin. Bakit? Lahat kami na nasa punto por punto, puro may mga asawa. O hindi Katoliko. Sige. Pagpalagay natin. Itong humiwalas pananampalataya, pinagbabawalan sa pag-aasawa. Mga pare ba ito? Granting. Mga paring Katoliko daw ito.
mga bishop. Yan tanong. Ha? Tandaan niyo to ha. Kung ito'y mga pari at bishop, ba't kami dinadami mga may asawa? Pare lang at bishop. Kung yun ang gusto nilang yung pinagbabawal sa pag-aasawa. Pare lang at bishop. Ang malaking tanong ngayon, sila ba'y pinagbabawalan na lumayo sa lamangkate? Sila ba'y tinuturuan ba ito na lumayo sa lamangkate? Ay hindi. Bakit? Kapag may piyesta, ang mga paring ito, ang mga bishop na ito ay laging may litson sa lamesa. Kaya hindi ito silang tinutukoy. Ano nangyari ngayon? Lumilitaw, pinagpipilitan lang ni Pastor Lek na ibintang sa atin ang hindi dapat ibintang sa atin. Kita nyo? Napaka-effective, no? O kaya kapag meron kayong meron kayong katalakayan, meron kayong katalakayan, maganda ito na reasoning gamitin ninyo. Tinitiya ko sa inyo, kahit pastor pa yung kaharap ninyo, kahit ministro pa yung kaharap ninyo, hindi nila magigiba ang stand ninyo. Hindi nila maibibintang sa inyo ang sinasabi sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Sapagkat never nangyari, never nangyari na ang Katoliko ay ipinagbabawal ng Katoliko ang pag-aasawa. Never nangyari yan. Ipinagbabawal ng Katoliko ang mag-asawa? Never nangyari. Pinagbabawal ng pare ang mag-asawa? Never nangyari. Pinagbabawal ng bishop ang mag-asawa? Never nangyari. Kaya binabaluktot niya. Ang ginagawa niya, sa halip na pinagbabawal nila, ang kanyang ginagawa, sila ang pinagbabawalan. Ay, ang layo nun. Ang layo nung pinagbabawalan sa ipinagbabawal nila. Kasi, asa man? This one? This one? This one? This one? Iba yun eh. Pinagbabawalan, ipinagbabawal, ang layo ng nila, ng kanilang definition dyan. Pag sinabing ipinagbabawal nila, sila ang nagbabawal. Hindi ang nagbabawal ang siyang pinagbabawalan. Halimbawa, pinagbabawalan ko yung anak ko na kumain ng chocolate. Ako, sabihin ba, pati sarili ko, pinagbabawalan ko? Hindi, siya lang. Yung sarili ko nang pinagbabawalan ko ng chocolate, di ko nadamay yung mga bata. Sarap yata ng chocolate. Yun lang yan. Napakasimple lang naman na nahirapan si Pastor Lek doon. Pinipilit niya na Katoliko daw katuparan. Napanood niyo yon. Gamitin yung argumento, hindi kayo naman lang matatalo. Yung kanilang aking reasoning ginamit doon. Sabi ni Roland, ang demonyo maraming panggapan, may demonyo ng price envy at demonyo ng kabubuhan. Saan kaya siya nabilong? Sabi ni Hercules Evardon, pakidistinguish sa batas or law sa celibacy. Pakitanong nito sa kausap mo, bro JD. Ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Unang-una, fallacy of equivocation. Pag sinabing batas, automatic siya kagad decision, batas talaga yan. Ano ko siya kanina, diba? Anong batas? Hindi gusto ko siya mag-gets. Ano yung batas? Yan ba disiplina o dogma? Sabi niya, disiplina dito, pero dogma na rin ito. Dogma. Ang ginamit ko, Magisterium AI, kasi aral natin pinag-uusapan natural. Ikaw ko ng Magisterium AI kasi aral natin pinag-uusapan dito. Ang sabi, may batas ba sa simbahan na bawal mag-asawa ang pare? Ang sagot, ito ay isang disiplina, hindi dogma. Ito ay tinatawag na celibacy. Pagkakabuhay na walang asawa para sa kaharian ng Diyos. Para sa kaharian ng Diyos. Nangyari sa atin yung sinasabi sa 19:11 hanggang 12 ng Mateo. Balikan natin para maalala natin ito. 19:11 hanggang 12 ng Mateo, napakaliwanag nito. Ito sabi, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito. Natural, hindi lahat kayang tumanggap. Ako nga, may asawa ko eh.
kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit ang may mga lalaking hindi nakapag-asawa. Ang ilan ay sinilang na may ganitong kapansanan. Ibig sabihin, sinilang ng baog. Ang iba naman ay dahil sa kagagawa ng ibang tao, binaog ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Ito pala yung ating pare. Sabi sa Magisterium AI kasi, ito ay tinatawag na celibacy, pagkakabuhay na walang asawa para sa kaharian ng Diyos, na libre at masayang tinatanggap ng mga kandidato bilang tanda ng dedikasyon sa Diyos at sa tao. So napakaliwanag mga kaibigan. Okay? So, ganito na lamang po kasi maingay na yung TV rito. So babay na po ako sa inyo, alas 5 na. At paalam.